Hello guys! Good morning! Kumusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Isang magandang araw sa inyong lahat. At ngayon nga ay araw ng Sabado at wala tayong pasok sa work. Kaya yan, nagsalang tayo ng labahin, kumot, tsaka sleeping bag. Tapos binabad na rin natin yung mga uniform para matanggal yung mga dumi-dumi na galing sa workshop. At ngayon ay lalabas tayo. And kung mapapansin nyo, ayan, medyo mahangin dito sa labas. And by the way nga pala guys, update dun sa ginawa nating sasakyan or inayos nating sasakyan last week, yung nasa dulo. Pinost ko na siya kagabi. Pinost ko siya sa Facebook at yun nga, ibibenta ko na siya. At mayroong magtitingin ngayon alas 2 ng hapon at ang oras na ngayon is 9:33 ng umaga. So mamaya pa siya darating. Pinost ko siya kagabi, tapos yun, may nag-message, tatlo sila. And yung unang nag-message is yun yung magtitingin ngayon. Tapos meron pang isang nag-message, nagtatanong kung negotiable daw ba yung sasakyan. And sabi ko yes, negotiable upon inspection only. And yung pangatlo is nagtatanong din kung pwede niyang tingnan ngayon yung sasakyan. And sabi ko yes, pwede. Yun nga lang, may naunang mag-message na yun nga, magche-check siya sa sasakyan itong darating na alas 2 ng tanghali. Kaya sabi ko, kapag hindi kinuha yung sasakyan nung unang magtitingin, i-inform ko siya para ayun, ma-view niya rin yung sasakyan nung pangatlong nag-message. And bakit nga ba natin ibebenta yon? Kasi nga nakakuha na tayo nitong isa. Ito yung medyo mas maayos, at the same time meron na kasi siya yung mga tawag dyan, meron na siyang roof rack, meron siyang spoiler, meron fog light, meron siya nitong nudge bar, tapos spotlight, which is ang plano ko sana doon sa isa is kakabitan ko rin sana ng spoiler, roof rack. Ayun, nakabitan ko siya kahapon. Tapos yun nga, nudge bar, spotlight, tapos fog light na manggagaling sana dito sa scrap nating nabili. Ayan, ito yung fog light, tapos spotlight. Yun nga lang, hindi ko na naikabit to kasi walang bracket, and ang hirap ng hanapan online nung bracket nya, original na bracket. And kung gagawin mo naman, medyo komplikado yung design nya, so hindi maikabit. So balak ko is ibebenta ko na lang siguro to online. And baka ito ibenta ko na lang din ng online. Tapos ito yung kanyang spoiler na galing dito. Kakabit ko sana doon. Pipinturahan ko lang sana ng itim. Yun nga lang, dahil nga nakabili na tayo nito, naka set up na siya kung ano yung gusto kong gawin doon sa nauna nating bilhin. So sabi ko, hindi ko na kakabit yon, or hindi ko na i-upgrade yung yung nasa hulihan na X-Trail na yun, kasi nga pang benta na rin naman. And ayun nga yung notch bar na ikakabit sana natin, kapareho nito. Yun nga lang, hindi ko na maikabit kasi medyo komplikado rin, kasi yung notch bar na yun is para dito talaga. So ito, may abang na siya mga bracket. Yun kasi kailangan ko pa magbutas sa body sa bandang engine, tapos yung bumper kailangan ko rin i-cut. So sabi ko hindi ko na kakabit kasi nga bebenta ko na rin naman. And hopefully nga kuhanin nung magtitingin ngayon para maibenta na natin, kasi hindi ko nagagamit tong isang linggo ko hindi nagamit. And nung Webes ko lang siya na i-transfer sa pangalan ko, kasi nga inaayos ko yun. So more on yun yung ginagamit ko pa rin, kasi yun nga, pag may kailangan akong ayusin sa kanya, at least yung mga tools ko nandun sa workshop. So kapag nandun din sa workshop yung sasakyan, at least kapag break time, yun, maasikaso ko siya. And then kung mapapansin nyo, madumi, malikabok. Pero nung isang araw, kinarawash ko na to bago mag-umpisa yung trabaho namin. Yun nga lang, after ng trabaho, nung uyan na, ayun, pura likabok ulit, kasi yun nga, medyo mahangin ngayon. Yan, pansin nyo. So medyo mahangin ngayon, and lalo na to, medyo
kumapal yung alikabok kasi nga isang linggo ko siyang hindi nagamit. So yan, kapal ng alikabok ko. And ngayon ilalabas muna natin siya pareho, tapos may pipikapin tayong pyesa dun sa Repco dyan sa Muldoon Street, kasi order tayo ng transmission filter para dito kasi sa servicean din natin to. Tapos meron tayong isang kabayan na nakikiusap na pwede bang tayo daw yung mag change oil ng sasakyan niya. So order tayo ng engine oil para doon sa sasakyan niya, pero yung oil filter tsaka cabin filter is nabili na natin nung Miyerkules ng hapon. So nandiyan sa loob ng bahay, and today sana siya magpapa-change oil, kaso yun nga lang, hindi pa siya nagme-message kung tuloy ba ngayon. So pipikapin ko muna yung engine oil niya, tapos yung filter nga para dito, kasi mamayang alas 2 pa naman yung mag-check nitong sasakyan na binibenta natin. So pipikapin muna natin yung mga in-order nating parts, tapos ito mag-return tayo ng mga bottle dun sa return bottle machine. Yan, konti lang ngayon yung naipon ko kasi ganito na yung binibili kong tubig na inumin, ganitong bottle na malaki. Di kagaya nung dalawa pa kami dito sa bahay nung kasama ko, ang binibili namin is yung maliliit, which is 24 bottle. Kaya marami kami naiipon nung time na nandito pa siya. Pero yun nga, dahil mag-isa na lang ako, ang kinukuha ko na lang is yung malaking bottle, kasi mag-isa na lang naman akong umiinom. Yun, punta muna tayo dun sa Repco para pick upin yung mga pyesa. So andito na tayo sa Repco, guys. Yan. So pipick upin lang natin yung pyesa yung in-order natin. So yun guys, nakuha na natin yung pyesa, yun nga lang may kulang. Nakuha lang natin tong engine oil para dun sa change oil natin na sasakyan ni kabayan, and yung sa oil filter ng transmission itong isang sasakyan is wala pa raw dyan sa system nila, and wala din kasi dyan yung tao na pinag-orderan ko last Thursday ng hapon yata yun. So naka-off yata siya ngayon, so hindi makita sa system nung ibang staff dyan. So sabi niya baka by Monday na daw. So hindi pa naman siya rush, kasi hindi ko pa naman planong i-change oil ngayon, kasi baka next weekend pa. Sasabay ko kasi yung engine oil, yun nga, transmission oil, and then brake fluid, tapos coolant siguro isasabay ko na rin. May mga stock naman akong coolant sa bahay, engine coolant. Tapos yung ano na lang kailangan ko langis, and yun, baka next weekend natin gagawin pag di tayo busy. So ngayon punta muna tayo ng Coles. Tingin tayo doon kung ano yung pwede nating mabili para hindi sayang yung oras natin ngayon. Tara, Coles tayo. So andito ngayon tayo sa Coles. Yan, halos mapuno yung parking area ngayon. Daming namimili. A few moments later. So ayan guys, nakapamili na tayo dito sa Coles at uwi na rin tayo ng bahay. At ayan nga pala yung mga pinamili natin. Nakalimutan ko magdala ng grocery bag, andun sa kabilang kotse, kaya ayan, naglalagay ko na lang dyan. And then nag-trolley na lang ako kanina, nag-cart pala. And ayan, since may planong magtingin itong sasakyan na binibenta natin mamaya, and nakita nyo naman kanina na medyo malikabok siya, hindi lang medyo pala, talagang malikabok. So naisipan ko na dalhin siya mamaya, bababa ko lang yung mga pinamili natin sa bahay, and kukuha tayo ng coins kasi wala tayong coins na dala. So pupunta tayo ng car wash, ika-car wash natin, so para kahit paano presentable siya mamaya kapag dumating yung magtitingin itong sasakyan. So tara, uwi na tayo. So yan guys, nakalimutan ko palang ikarga yung mga plastic bottle.
sa sasakyan kanina. At ayan, nagkalat sila ngayon sa sobrang lakas ng hangin. So ayan, sobrang lakas ng hangin, nagkalat. Nakalimutan ko yung ikarga kanina. So pupunta tayo ngayon sa car wash para linisan natin tong sasakyan, kasi nag-message na rin yung unang titingin itong sasakyan. Tinatanong niya kung pwede pa daw ba or okay pa daw ba na pumunta ng 2 o'clock, and sabi ko yes, pwede. So alas 12 na pasado, nilinisan muna natin bago dumating yung mag-inspect nitong sasakyan. And after nun, yun nga, idadala natin sa recycling bottle machine yung mga bote na naipon natin, although kakaunti lang yun, para bawas na rin sa kalat dun sa bahay. So yan, dumaan tayo dun sa bahay nung kabayan natin na magpapa change oil, kaso nga lang wala yung sasakyan niya ron. So malamang may lakad, hindi pa rin siya nagme-message, and hindi ko pa rin siya mini-message din kasi yun nga, may na-expect ako na mag-inspect nitong sasakyan. Kaya mamaya ko siya i-message kung sakali magkasundo kami nung mag-inspect nitong sasakyan, kung sakaling bilhin niya. Tsaka ako na i-message yung kabayan natin na magpapa-change oil. At mukhang busy yata itong ating pupuntang car wash. Hindi, yung automatic na car wash pala ang busy. So nakaharang sila dun sa entrance, yung mga naghihintay. Try natin dun sa kabila. Pwede naman dun sa malapit sa bakery shop. So tama, dun na lang tayo. So andito na tayo sa car wash. 1 hour later. So ayan, natapos na nating i-car wash tong sasakyan. At yun nga lang, hindi natin napatuyo kasi wala tayong basahan na pangtuyo. At the same time, meron din naghihintay dun sa likod na matapos tayo mag-car wash, kasi yun nga, nakapila. Kaya sa bahay na lang siguro natin papatuyuin. At the same time, nakakaramdam na rin ako ng gutom kasi alas 12 na pasado. At yun, doon na lang natin papatuyuin sa bahay habang hinihintay din natin na mag-update yung mag-i-inspect nito sa sasakyan, kung papunta na ba sila. Kasi alas 2 yung sinabi niyang oras, at mag-alauna pa lang naman. So may time pa tayo na linisan bahagya itong sasakyan bago siya dumating. At ayan, pauwi na tayo ng bahay. So yung unang pinuntahan kong car wash, marami din nagka-car wash ngayon. Hanggang doon sa entrance yung nakapila kanina. Although doon sila nakapila sa automatic, yung machine yung magka-car wash. And doon sa manual na pagka-car wash, yung ikaw mismo magka-car wash, meron dalawang bakante. Yun nga lang, di ka makapasok kasi nandun sila sa entrance. Narangan nila yung entrance habang naghihintay sila. And dito lang din natin sa labas ipaparada tong sasakyan, para pagdating ng mag-inspect, madali lang makita. And hindi ko na rin kailangan ilabas pa sa garahe. So dito na tayo. Hello guys, ayan, update tayo dun sa binebenta natin sa sasakyan. At ayun na nga, nakakuha na siya ng buyer. Dumating na yung buyer at nakalis na rin sila kasi mabilisan lang yung transaction. Dumating yata sila mga 2:15. Tapos wala pa mga 15 minutes yata yung naging transaction namin. Bale, yung
pag-transfer lang ng bayad, tapos pag-fill up lang nung papel para dun sa pag-transfer ng pangalan ng may-ari sa sasakyan. Tapos wala nang check yung bumili. Sabi kong ganun, do you want to test drive first? Kasi usually kapag bibili ka ng second hand na sasakyan, dapat i-check mo muna kung may problema. Tapos kailangan test drive mo rin para ma-feel mo kung may problema nga yung sasakyan. Pero sila, sabi na lang sa akin, we trust you, so we don't need to test drive it. Sabi na lang ganun. Basta tinanong din nila ako nung umpisa pala kung yun nga, kung may issue ba daw yung sasakyan, kung ano yung mechanical issue. Eh sabi ko naman wala naman talagang problema yung sasakyan, although may mga sign of worn out lang doon sa mga ibang pyesa, sa mga minor lang naman. So dahil nga may katandaan na yung sasakyan, so kailangan palitan yung mga for example yung door seal, window seal sa labas, yun. So mga minor lang naman, pero sa makina, transmission, okay naman. Kaya yun, hindi na nila test drive. So isang kagandahan yun na mabilis na ibenta. At the same time, isang good news guys, yung presyo na nilagay ko doon sa post ko is yun din yung binayaran niya, hindi sila tumawad. Mag-asawa sila, dumating. Bali, may kasama pala silang dalawang bata, anak nila. Tapos yung naghatid sa kanila nandun sa labas kanina, kasi dumiretso sila dito sa bahay. Tapos hindi kasi nag-message na nandyan na sila sa labas. So anong nangyari, tumuloy sila dito sa bahay. Tapos nung nakita ko na papalapit na dyan sa pintuan, lumabas na ako. Tapos yun nga, pumunta kami doon sa sasakyan. Tapos yung isang naghatid pala sa kanila, nandun sa labas, which is yung nag-drive papunta rito. Naka Holden Commodore yata yun, lumang modelo. Tapos bali 5 nga doon sila sa sasakyan, at galing daw sila ng West Kempsey. So mga 1 oras na mahigit yata ang biyahe dito yun, Kempsey to Tari. So mahigit 1 oras. At yun, good news, hindi tumawad yung buyer. At the same time, wala nang check. So mabilis ang transaction lang talaga. So thank you Lord, na ibenta natin ng maganda yung ating sasakyan. Bali tumagal lang yata sa akin yun ng 1 month. 1 month and 3 days. So bali nagamit ko naman siya ng madalas sa loob ng 1 buwan na yun. Kasi nag-duty nga ako sa Newcastle nung nakaraan. 1.5 linggo yata ako doon. So ginamit ko papunta ron. Tapos yun, naayos naman natin yung mga problema bago natin ibenta. Kaya masaya tayo na naibenta natin sa presyo na gusto natin. So ang kailangan lang natin i-dispose is yung isang Nissan X-Trail sa labas na kulay puti, which is yung scrap na. Ibebenta natin sa mga wreckers. Sana mabili din sa halaga na kung magkano ko siya nabili, kasi para mabalik ba yung gastos. Pero okay lang din siguro kung medyo mas mababa ng konti, kasi may mga napakinabangan naman tayong pyesa doon. At meron pa tayong pangbenta na nakuha rin doon. So hindi na natin isasama kapag pina-strap natin. Ibebenta lang din natin ng online. So yun, napakagandang pangyayari. Napakabilis natin na ibenta. Kagabi lang pinost. Kagabi ng mga alas 7 yata pinost ko yun. Tapos mga alas 8:30 yata nag-message yun nga yung bumili. Siya yung unang nag-message sa akin na kung pwede nga daw na tingnan nila today. At nag-set siya ng oras ng mga alas 2. And ayan, dumating naman sila ng mga 2:15 yata yun. So hindi ganong natagalan. So yun, finally ang magagamit na nating sasakyan ngayon is yung Nissan X-Trail na 2007 din na ikikip natin. Yun yung binili natin sa Nelson Bay nung ilang linggo na ba sa akin? Magdadalawang linggo na yata sa akin yan. Or hindi, pangalawang linggo na pala sa akin ngayon, kasi Sabado ko siya kinuha. Hindi, 1 linggo pa lang pala. Hindi, tama, 2 na pala. Kasi nung Huwebes ko lang siya na-transfer sa pangalan ko. So hinabol ko siya bago mag 2 weeks yung sasakyan sa akin. Kasi kapag lumagpas ng 2 weeks at hindi mo pa natatransfer sa yung
nabili mong sasakyan, magkakaroon ka ng penalty. So additional bayad yun kapag tinransfer mo sa pangalan mo yung sasakyan. And ayun, i-transfer naman natin nung Huwebes ng hapon. So all good na. Yun yung gagamitin natin ngayon na sasakyan. And yung magpapa-change oil na kabayan natin, walang update, hindi nag-message. And hindi ko pa rin siya minessage kasi nga may na-expect ako na darating na mag-review nung sasakyan. And ito na yung mga pyesa niya. Ito yung langis, oil filter, tapos AC filter or cabin filter. So naka-ready na yan. Siguro bukas na lang siguro, baka busy rin. And hapon na rin, baka hindi na pumunta rito yun. Kasi dito ko gagawin sa garahe yung kanyang sasakyan. I-change oil lang natin sa servicean. So yun lamang guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang itong video na to. And muli ako nga pala si Kuya Ray, isang OFW na nakabase dito sa Australia. See you on the next one. Bye!